Ikalawang Kronika, Kabanata 36. Nagkaisa ang bayan na si Jehoahaz, anak ni Josias, ang ipalit na hari sa Jerusalem. 23 taong gulang siya nang maging hari, at 3 buwan siyang naghari sa Jerusalem. Binihag siya ni Haring Neco ng Ehipto, at pinagbuwis niya ng 3,500 kilong pilak, at 35 kilong ginto ang Huda. Ang ipinalit kay Jehoahaz bilang hari ng Huda ay ang kapatid nitong si Eliakim. Pinalitan ang kanyang pangalan na Jehoiakim. Si Jehoahaz naman ay dinala sa Ehipto. 25 taong gulang si Jehoiakim nang maging hari, at 11 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ginawa niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Dumating si Nebuchadnezzar. Binihag siya at nakakadenang dinala sa Babylonia. Kinuha ni Nebuchadnezzar ang mga kagamitan sa templo ni Yahweh at inilipat sa kanyang palasyo sa Babylonia. Ang iba pang mga pangyayari sa panahon ni Jehoiakim, pati ang mga kasamaang ginawa niya at ang iba pang kasalanan niya, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Huda. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Jehoiakim. 8 taong gulang si Jehoiakim nang maging hari, at 3 buwan at 10 araw lamang siyang naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sa pagtatapos ng taon, ipinakuha siya ni Haring Nebuchadnezzar pati ang mahahalagang kagamitan sa templo, at dinala sa Babylonia. Ang ipinalit sa kanya bilang hari ay si Zedekias na kanyang tiyuhin. 21 taong gulang si Zedekias nang maging hari ng Huda, at 11 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Hindi siya nagpakumbaba at hindi rin sumunod sa ipinangaral ni Propeta Jeremias na nagpahayag ng mensahe ni Yahweh. Naghimagsik si Zedekias laban kay Haring Nebuchadnezzar na pinangakuan niya sa pangalan ng Diyos na kanyang susundin. Nagmatigas siya at ayaw magsisi at manumbalik kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga pari at ang mga mamamayan. Tinularan nila ang kasuklam-suklam na gawain ng ibang bansa. Pati ang templo sa Jerusalem na inilaan ni Yahweh para sa kanyang sarili ay kanilang nilapastangan. Gayunman, dahil sa habag ni Yahweh sa kanila at sa pagmamalasakit niya sa kanyang templo, nagpatuloy siya sa pagpapadala ng mga sugo upang bigyan sila ng babala. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito, pinagtatawanan ang mga propeta, at binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa kanyang bayan, at hindi na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa. Dahil dito, ginamit niya ang hari ng Babylonia upang patayin sa tabak maging sa loob ng templo ang kanilang mga kabataan. Wala itong iginalang, binata man o dalaga, kahit ang matatanda. Ipinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Lahat ng kagamitan, malalaki at maliliit sa loob ng templo ni Yahweh, pati ang kayamanang naroon, gayon din ang sa hari at mga opisyal nito ay dinala sa Babylonia. Sinunog nila ang templo, winasak ang pader ng Jerusalem, at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay sinunog din, at ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang mga hindi napatay ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Inalipin sila roon ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Ito ang katuparan ng pahayag ni Jeremias na ang lupain ay mananatiling tiwangwang sa loob ng 70 taon upang makapagpahinga. Upang matupad ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, inudyukan ni Yahweh si Ciro,
hari ng Persia noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh.